22 years old na nursing student na pauwi galing sa isang masayang gabi ay huling nakita na nag-aabang ng bus. Ngunit pinaniniwalaan ng pulisya na maaring nakasakay siya sa isang peking taxi. Sa pag-usisa sa kaso, 2 lalaki ang naging pangunahing suspect. At habang lumalalim ang investigasyon, marami pang mga madilim na lihim ang naungkat. Narito ang isang krimen na yumanik sa buong Denmark. Isang bansa na kilala sa pagiging mapayapa dahil na rin sa mababang bilang na krimen dito. February 5, 2022, Sabado na gabi, unang weekend matapos ang pag-alis ng mga restrictions ng COVID-19. Si Mia Skadhog Steven na 22 years old kasama ng kanyang mga kaibigan ay sabik na sabik para sa isang gabi ng pagsasaya. Kakatapos lang ni Mia sa kanyang 2nd semester sa nursing school at sabik ito makisalamuha sa kanyang mga kaibigan. Ngunit sa gabing ito, nasanay simula ng pagtatapos ng pandemya para kay Mia ay magkakaroon ng mas madilim at nakakatakot na pangyayari. Malamig ang gabi sa Aalborg. Sobrang mababa ang temperatura at umaabot sa freezing point. Si Mia tulad ng maraming partygoers ay nakabihis para sa mga indoor bars at clubs na kanilang pupuntahan. Nakasuot siya ng itim na pang-itaas at itim na pantalon. Ang kanyang mahaba at kulot na blonde na buhok ay malayang nakalugay sa kanyang tagiliran. Meron siyang suot na puting sneakers at isang itim na bag na nakasabit sa kanyang balikat. Walang pinagkaiba si Mia sa maraming estudyante na gustong mag-relax at mag-enjoy sa kanilang weekend. Nang gabing iyon, si Mia at ang kanyang mga kaibigan ay nagtungo sa pinakamalaking party street sa Aalborg, kung saan dito sila nagparty buong gabi. Pumunta sila mula bar hanggang sa isa pang bar, club hanggang sa isa pang club, hanggang sa napuntahan nila ang Hates Beer Bar. Dito sumayaw at uminom si Mia at sobrang nag-i-enjoy ito bago tuluyang napunta sa Club Wolf. Ito na ang huling bar na kanilang pinuntahan. Bandang 6:00 ng umaga, papasara na ang club at lahat ay pagod na pero gusto pa rin mag-party ni Mia. Ayon sa kanyang mga kaibigan, medyo lasing na si Mia kaya ito'y sumasayaw kasama ang mga hindi kilalang tao. Niyayakap ang mga bagong kakilala at dito wala namang kakaiba para sa isang palakaibigan na 22 years old sa Denmark. Sa labas ng club, sandaling nag-usap si Mia at ang kanyang mga kaibigan bago nagdesisyon mag-uwian. Inakala ng mga kaibigan na sasakay siya ng bus pauwi. Lumipas ang 13 hours mula na magpaalam si Mia sa kanyang mga kaibigan. Dito lumakas ang pangamba ng kanyang pamilya dahil hindi pa nila ito nakikita o naririnig sa buong araw. Una nilang tinanong ang kanyang boyfriend, umaasang ba kasama siya nito o baka alam ito ang kinaroroonan ni Mia. Sa kanilang pagkagulat, sinabi ng boyfriend na hindi niya raw alam kung nasaan si Mia buong araw. Malaki ang kanilang pag-aalala dahil kilala si Mia na responsable at palaging nagsasabi kung may iba ito plano. Ang pakikipag-ugnayan sa mga kaibigan ni Mia ay hindi rin nakapagpahupa ng kanilang pangamba dahil wala sa kanila ang may alam o kontak kay Mia mula ng 6:00 ng umaga. Ang pagkabahala ng mga magulang ni Mia ay lalong tumaas. Kaya't nag-file na sila ng report sa North Jutland Police Department. Sapagkat desperado, nag-post din ang pamilya ni Mia sa Facebook upang humingi ng tulong mula sa sinuman na maaring nakaalam ng kanyang kinaroroonan. Nagkaisang komunidad, nag-share ng mga posts at nagpakalat ng balita. Dahil sa biglaang pagkawala ni Mia at ito'y taliwas sa kanyang responsableng pag-uugali, hindi nag-atubili ang North Jutland Police na ituring ang kaso bilang worst-case scenario. Kahit pa mababa ang crime rate sa Denmark, agad nilang inilunsad ang isang malaking investigasyon. Humihiling sila sa publiko na i-preserve at ibahagi ang anumang larawan o video mula sa cellphones, camera o ibang devices mula sa lugar ng umagang iyon. Alam nilang abala ang lugar na iyon, kilala at dinarayo ng marami. Tiyak na mayroong sino man na maaring may kaalaman tungkol kay Mia o hindi sinasadyang nakuhanan siya ng kamera. Ang mga tugon ay overwhelming. Nagtala ng halos 400 na tawag, larawan at video
na mula sa mga mamamayan sa buong North Jutland, kasunod ng kanilang panawagan para sa mga impormasyon. Tunay na nagkaisa ang bansa upang mahanap si Mia. Ang susunod na hakbang ay ang masusing pagsusuri ng oras ng footage para sa anumang palatandaan ng kinaroroonan ni Mia. Si Mia ay isang normal na 22 years old na walang criminal records. Ipinanganak noong September 19, 1999. Ang kanyang pagsusumikap sa nursing ay nagdala sa kanya sa University of Applied Sciences or UCN sa Aalborg. Noong February 7, 2022, 26 hours nang lumipas mula na huling makita si Mia. Muli nag-apela ang pulisya sa mga mamamayan ng North Jutland. Hinihimok ang sinumang saksi na lumantad at magbigay ng impormasyon tungkol sa kinaroroonan ni Mia. Samantala, masusing sinuri ng mga detectives ang mga footage mula sa paligid. Isang mahalagang ebidensya ang lumitaw mula sa CCTV footage noong linggo, February 6, alas 6 ng umaga, na nagpapakita kay Mia na nasa isang bus stop sa Wester, number 99, habang isang itim na kotse ang huminto at pagkatapos ng kanilang maikling pag-uusap, nakita si Mia na sumakay sa kotse. Ang susunod na bus ay darating pa ng 7:35 ng umaga. Halos 90 minutes pa ang layo. Maaring ito ang dahilan kaya sumakay si Mia sa kotse. Malamig ang umagang iyon at hindi nakabihis si Mia para sa malamig na panahon. At dito na alarma ang lahat sa nakitang footage. Hindi tinangkang sumakay ni Mia sa kotse. Sa halip huminto ang sasakyan sa tabi niya. Ayon kay Frank Olsen, ang pinuno ng investigasyon, mukhang nakipag-ugnayan sa kanya ang driver. Ayon sa kanya mga kaibigan at magulang, hindi katangian ni Mia na sumakay sa mga kotse ng isang estranghero. Naghinala ang pulisya na maaring inalok siya ng driver na sumakay at mukhang ito ay nagpanggap na taxi. Isang karaniwang gawain sa lugar upang makaiwas sa mga buwis at gastos. Gayunpaman, ito ay isang haka-haka lamang. Dahil sa mababang kalidad ng footage, hindi nakita ng malinaw ng mga pulisya ang plaka ng sasakyan, kaya't muli silang nag-apela sa publiko para humingi ng tulong. Noong February 8, ibinahagi ng pulisya ang pagkasunod-sunod ng mga pangyayari. Bago sumakay si Mia sa sasakyan, bandang 6:02 ng umaga, naglakad si Mia mula sa June 4 Anyad patungo sa bus stop sa Westbo, number 99. Kung saan naghintay siya para sa isang bus pa uwi. Dito ang itim na Volkswagen ay huminto sandali at nakipag-usap ang driver sa kanya. Sumakay siya at mula noon ay hindi na ito nakita. Isang malaking lead ang dumating na makilala ng pulisya ang plaka ng sasakyan. Sa tulong ng bagong footage at teknolohiya, ang sasakyan ay mayroong parrot plate. Isang katunayan na ito nga ay isang private use na kotse. Noong February 9, 2022, 11:20 ng umaga, 53 hours nang nawawala si Mia. Matagumpay na subaybayan ng pulisya ang plaka ng sasakyan sa ilang address, partikular na sa Ura, Friend, School at isang summer house sa Salam. Sa mga lokasyong ito, natagpuan nila ang kotse na tumutugma sa CCTV footage, isang 2015 Volkswagen Golf. Bagaman hindi pa natatagpuan si Mia, ang critical na lead na ito ay nagresulta sa pagka-aresto ng dalawang lalaki. Ang dalawa ay magkaibigan mula sa pagkabata at ang kanilang koneksyon sa plaka ng sasakyan ay nagdala sa kanila sa masusing investigasyon. Kilala ng mga otoridad ang dalawang lalaki para sa kanilang mga krimen, kabilang ang isang insidente kung saan nakunwari silang mga pulis sa isang soccer game. Tumanggi ang mga lalaki sa anumang pagkakasangkot. Ngunit ang koneksyon sa kotse sa kanila ay nagbigay ng suspetsya laban sa kanila. Ito ay nagmarka ng isang makabuluhang pag-ikot ng investigasyon. Sa loob ng 24 oras, dinala ng pulisya ang dalawang suspect sa isang constitutional hearing. Ito ay sistemang legal sa Denmark. Ang constitutional hearing ay isang paunang pagdinig na ginaganap agad pagkatapos ng pag-aresto. Karaniwang ginagawa ito sa loob ng 24 oras. Ang mga naarestong individual ay dapat dalhin sa harap ng isang hukom, kasama ang isang ebidensyang nagdudulot ng suspetsya laban sa kanila. Sa pagdinig, sinusuri ng hukom ang ebidensya at nagpapasya kung dapat bang manatili ang mga suspect sa kustodiya o papalayain sila. Ang prosesong ito ay nakasaad sa Danish Constitution
at tinitiyak ang mga karapatan ng mga akusado habang pinapanatili ang pampublikong kaligtasan. Noong February 10, 2022, 4 na araw na ang lumipas mula nang nawala si Mia. Patuloy na umaasa ang pamilya, mga kaibigan at mga komunidad para sa kanyang ligtas na pagbabalik. Sa constitutional hearing na ginanap ng pribado, nagpasya ang Aalborg District Court na isa sa 2 naarestong lalaki ay maaring palayain mula sa detenisyon, kahit na maaari pang ipagpatuloy ang investigasyon laban sa kanila. Ang isang lalaki na si Thomas Thompson, 36 years old, ay nanatili sa kustodiya. Pumayag si Thompson na manatiling nakakulong ng 4 na linggo. Si Thomas Thompson ay isang elektrisyan. Inilarawan bilang magalang, gwapo, malinis at maayos. Siya ay sergeant sa Armed Forces at nag-practice ng judo mula sa kanyang kabataan. Ang itim na Volkswagen ay nakarehistro sa pangalan ni Thompson na nagbigay sa kanya ng malaking posibilidad na siya ang driver na kumuha kay Mia noong umagang ito'y nawala. Sa katunayan, nasubaybayan ng pulisya ang kanyang galaw gamit ang GPS system ng sasakyan, kahit na ito'y in-off sa 4 na oras bago kinuha si Mia. Sa tulong ng digital forensic team, nakuha nila ang karamihan sa ruta na pinuntahan ni Thompson. Dahil dito nakatuon na malawakang investigasyon ng pulisya sa ruta na ito at sa mga tirahan ni Thompson. Sinaliksik nila ang iba't ibang lokasyon, kabilang ang tirahan ni Thompson sa Fens Cove, isang summer house sa Hamburg at mga lugar sa Star Cove. Nakakita sila ng mga palatandaan na nagpapakita ng malungkot na senaryo sa nangyari kay Mia. Sa Hamburg Forest mula sa isang kalsada, natagpuan ng mga police dogs ang mga gamit ni Mia. Ito ay mga susi, isang elastic hairband at 2 patches para sa kanyang lip. Ang mga bagay na ito ay nakakalat. Ito'y nagsasabi na maaring tumatakbo si Mia at naiwan ang mga gamit habang tumatakas. Ang kanilang hinala ay nakumpirma sa forest area ng Derlenstove na 10 minutes ang biyahe mula sa bahay ni Thompson sa bayan ng Falcon Skull. Dito natuklasan nila ang ilang mababaw na hukay na tila hinukay ng kamay na naglalaman ng mga bahagi sa higit sa 200 na piraso. Pinaniniwalaan ng pulisya ang mga malamang na pagmamay-ari ni Mia at agad ipinadala ang mga samples para sa kumpirmasyon. Noong February 10, 2022, nagkaroon ng pulisya ng isang press conference upang ibahagi ang mga detalye sa publiko. Malinaw na pinahayag ang kanilang paniniwala na si Mia ay marahil pinaslang at patuloy pa daw nilang ipagpapatuloy ang investigasyon. Noong February 12, 2022, 2 araw pagkatapos, nakumpirman ang natagpuang mga labi ay kay Mia. Ayon sa mga kernels, ang ginamit sa kanya ay mukhang bagay na maraming talim na kailangan ng elektrisidad, kasama ng isang matulis na bagay at panggupit. Ang ilang bahagi ay bahagyang natunaw gamit ang isang malakas na alkali solution, tulad ng sodium hydroxide. Ang sanhi ng pagkawala ni Mia ay natukoy na may mga puwersa sa kanyang liit. Noong araw na iyon, in-off ni Thomas ang GPS ng kanyang sasakyan ng bandang 2:14 ng umaga noong February 6, 2022 upang iwasan ang pag-trace sa kanya habang siya ay nasa labas. Gayunpaman dahil sa isang technical na pagkakamali, patuloy pa rin nag-log ang GPS ng kanyang posisyon tuwing 15 seconds. Nang tanungin kung bakit niya in-off ang GPS, sinabi ni Thomas na ginawa niya ito upang iwasan ng mga pulis na ayon sa kanya ay may galit sa kanya at lagi siyang kinukumpronta. Ang GPS niya ay muling in-on ng bandang 9:23 ng umaga. Pinapalagay na ang mga nangyari kay Mia ay naganap sa pagitan ng 6:09 ng umaga nang pumasok siya sa kotse at 9:23 ng umaga nang waling i-on ni Thomas ang kanyang GPS. Sa pagbalik ng mga pangyayari, noong 6:09 ng umaga, huminto si Thomas sa tabi ni Mia. Ibinaba ang bintana ng passenger side at inalok siya na sumakay. Ito'y tinanggap naman ni Mia. Umupo siya sa tabi ni Thomas at ayon sa bersyon ni Thomas sa mga pangyayari, sinabi niya, "Nagulat ako na siya ay nasa stop. Walang ibang tao at matagal pa ang oras hanggang sa susunod na bus. Nakita ko siyang nakatayo na may mga nakalantad na braso, kaya naisip ko kung gusto niyang sumakay." Sinabi rin niya na inalok niya si Mia ng libreng sakay. Ayon sa kanya, si Mia ay nagpakita ng hindi magandang asal sa loob ng sasakyan
at dinala niya si Mia patungo sa training ground sa Camp Hammer sa Hammer. Dahil daw gusto niyang ipakita sa kanya ang isang bagay na cool. Nang makarating sila sa lugar, nagkasundo sila magkaroon ng isang pagtatalik. Ngunit sa isang punto nagalit si Mia nang malaman na si Thomas ay isang sergeant. Sa korte, pinaliwanag ni Thomas na sa panahong iyon si Mia ay naaksidenteng nahulog at nagkaroon ng malubhang pinsala sa kanyang o di natin alam, maaring pinuwersa mula sa mga strap ng kanyang backpack nang lumabas siya ng sasakyan sa kagubatan ng Hammer. Hindi magkatugma ang mga pahayag ni Thomas dahil sa mga una niyang pahayag ay nagsasabi itong hindi ito nahulog, samantala sa kanyang huling pahayag ay sinabi niyang nahulog ito nang lumabas sa kanyang sasakyan. Ang mga pagkakaiba ng kwento ay nagdudulot ng duda kay Thomas. Sinabi niyang siya ay nataranta lamang at hindi alam ang gagawin, kaya't ibinalik niya si Mia sa kanyang sasakyan at dinala ito pa uwi kung saan dito niya ginawa ang mga karumal-dumal na bagay. Sinubukan niyang gumamit ng kemikal upang matunaw ito, ngunit hindi siya nagtagumpay, kaya nagpasa siyang gawin na lang itong 231 na piraso. Pagkatapos, bahagya niyang inilibing ang mga labi at ikinalat ang ilan sa isang disyerto. Bukod dito, sinunog niya ang lahat ng kanyang ginamit. Pinaniniwalaan ng pulisya na sumakay nga si Mia sa kotse ni Thomas na umaasang makauwi sa isang malamig na umaga. Dinala ni Thomas si Mia sa Hammer. Maaring doon siya ay hinabol, nasupil, hinalay, hinawakan at pinaslang. Tinanggihan ang pahayag ni Thomas na siya ay nasawi dahil sa isang aksidenteng pagkahulog. Ayon kay Colonel Asser Hedar mula sa Aros University na nagsagawa ng autopsy kay Mia, noong June 23, 2023, naniniwala siya na ang kawalan ng oxygen ang sanhi ng pagkasawi ni Mia na imposibleng mangyari sa isang aksidenteng pagkahulog lamang na tulad ng sinasabi ni Thomas. Bagaman nawawala ang mga ibang bahagi ay mapapatunayan pa rin na nawala ng oxygen si Mia. Ang kanyang mga gamit ay natatpuan sa isang madilim na gubat kung saan sinabi ni Thomas na hindi daw sila dito pumunta. Nagtala ang GPS ng 3 hinto sa kalsada na may espesyal na saksi na merong nagtatalo at dito kita na si Mia ay lumaban at hindi ito kusang sumama. Naniniwala ang pulisya na ginawa ni Thomas ang mga gawaing ito upang tuparin ang kanyang masagwang kagustuhan. Gabi bago ang pagpaslang bago siya umalis, ay nanood pa siya ng mga malalaswang palabas. Dito na natiling matatag ang pulisya sa kanilang paniniwala na nangyari talaga ang panghahalay. Ang DNA mula kay Mia ay natagpuan sa hawakan ng pinto ng kwarto ni Thomas. Ito'y nagpapatunay na siya ay nasawi sa kanyang tahanan. Habang si Thomas ay umarting normal ang lahat habang ginagawa niya ang mga bagay sa labi ni Mia. Ito'y sa loob ng ilang araw. Bumili pa siya ng pizza, mga matamis. Pumasok pa ito sa trabaho at nag-text sa kanyang mga kaibigan na may mga biro at emoji na parang walang nangyari. Mukhang hindi ito naapektuhan kahit kaunti man lang at parang natuwa pa siya sa sarili niya na parabang nakalusot siya sa isang bagay. Si Thomas Thompson ay may kagulat-gulat na kasaysayan na malamang na nagpalakas ng kanyang kumpiyansa at lahat ay napahayag sa panahon ng paglilitis. Si Thompson ay pinanganak noong June 18, 1985. Lumaki sa SE at lumipat sa Falcons Gulch, isang maliit na bayan na may 500 na residente. Una siyang nanirahan sa isang apartment, ngunit kalaunan ay lumipat sa bahay ng lolo't lola niya na nasa farm. Sa isang stable na kapaligiran na walang karahasan, krimen o pang-aabuso, nakilala siya sa military bilang sergeant bago nag-training bilang electrician. Bagaman magaling ito sa kanyang trabaho, inilarawan siya ng mga tao sa bayan bilang loner. Noong 2009, nahatulan si Thompson at pinansagan din siyang peeping Tom matapos siyang lumabas sa bintana ng isang batang babae. Nangyari ang mga insidente noong 2005 at 2006 sa Fredericks. Kumatok siya sa mga bintana ng 2 batang babae na kinilalang sina Luis at Marie at nagsarili ito sa harap nila. Tanging sa kaso ni Luis lamang siya naharap sa demanda dahil siya'y natagpuan sa kanyang bintana. Naalala ni Marie ang gabi na kumatok ito sa kanyang bintana. Akala niya ito'y sa kaibigan lamang. Ngunit nang inon niya ang ilaw, wala siyang nakita sa dilim. Nang ibaba niya ang blinds, nakita niyang may lalaki na may pantalon na nasa paa. Ito'y nagsasarili sa ulan. Naalala pa niya ang mga titig ng lalaki at tumakbo siya para gisingin ang kanyang mga magulang na agad namang nakipag-ugnayan sa mga pulis.
Nag-match din ang DNA ni Thompson sa isang trace mula sa isang lumang kaso ng pang-aabuso noong 2010. Ito rin ay sa Aalborg. Nangyari ang insidente sa isang apartment sa Jammu Angad kung saan nagising ang dalawang babae at natagpuan na inaabuso ng isang lalaki ang isa sa kanila. Tumakas ang lalaki at hindi naresolba ang kaso. Nang sunduin ni Thompson si Mia gamit ang kanyang sasakyan, malapit ito sa Jammu Angad. Ang koneksyon ng mga kaso ay kamakailan lamang natuklasan dahil sa mga bagong DNA technologies. Ngunit dahil sa statute of limitations, hindi na maaring kasuhan si Thompson para sa pang-aabuso noong 2010. Gayunpaman, ang dalawang babae na nasangkot at isang saksi ay tinawag upang magtestigo sa kasalukuyang kaso. Ang mga testimonya mula sa mga ex-girlfriend ni Thompson ay nagbigay ng nakakabahalang larawan. Ikinuwento nila kung paano siya mabilis na nagbabago mula sa pagiging charming at magalang patungo sa pagiging controlling, mayabang at mapang-abuso. Sinasabi nilang pinipilit niya makuha ang gusto niya at nagagalit kapag hindi siya nasusunod. Sinusuportahan ito ng testimonya ng kanyang kaibigan mula ng pagkabata. Ikinuwento rin ng mga ex-girlfriend ang mga pagkakataon ng hindi tamang pag-uugali ni Thompson. Ito'y nagsisinungaling tungkol sa kanyang edad at pagmamasid sa kanila bago at pagkatapos ng kanilang relasyon. May isang babae na nagtestiko na pinilit siyang itali na walang saplot sa radiator at isa pang babae ang nag-report na sinira ang brake pipes ng kanyang sasakyan matapos niya makipag-iwalay sa kanya. Ito'y isang krimen na nahatulan si Thompson noong 2010. Ang pangatlong babae ay nakakita ng isang Excel sheet na naglalaman ng listahan ng mga babae at kanilang mga pakikipagtali sa mga partikular na petsa. Si Thomas Thompson ay humarap sa korte na hindi umamin sa pangahalay at pagpaslang, ngunit umamin lamang sa hindi marangal na paghawak ng mga labi. Hindi makahanap ang korte ng sapat na ebidensya upang patunayan na pinagsamantalahan niya si Mia o nagkaroon man sila ng pagtatalik bukod sa kanyang pahayag, kaya't nahatulan lamang siya ng attempted na panghahalay. Tanging si Thomas Thompson at ang biktima niyang si Mia ang nakakaalam kung ano talaga ang nangyari noong umagang iyon sa isang liblib na lugar. Noong June 2023, ang 38 years old na electrician na si Thomas Thompson ay nahatulan ng pagpaslang kay Mia Scott Hogsteven. Nahatulan din siya ng attempted na panghahalay at hindi marangal na pagtrato sa mga labi. Binanggit ng korte ang partikular na mga circumstances at pinanatili si Thompson sa kustodiya. Ito'y batay sa kanyang mental evaluation na isinagawa sa kaso. Siya ay walang pagsisisi ukol sa kanyang pagkakasala. Ito'y mapanganib sa pag-uulit niya ng mga karahasan at mga krimen ng imoralidad. Napagpasya nila na si Thompson ay nagdudulot ng malaking panganib sa buhay, sa kaligtasan at sa kalusugan ng iba. Kahit pa nahatulan, patuloy na tinatanggi ni Thompson ang mga paratang ng pagpaslang at attempted na pangahalay. Sa kabila ng trahedya, buong tapang na nagpasalamat ang mga magulang ni Mia sa komunidad para sa kanilang suporta. Pahayag nila mula sa sulat, "Salamat sa inyo, ngunit humihingi kami na wag na magpadala ng mga bulaklak. Dahil nga ang kaso na ito ay nagtaas ng takot ng komunidad, sila ay nag-udyok na maglagay ng higit pang surveillance cameras. Bukod dito, isang grupo ng mga dedikadong voluntaryo ang nagtipon upang itatag ang Safe House Initiative na naglalayong tiyakin ang kaligtasan ng lahat ng kabataan na umuuwi na madaling araw." Ikaw, ano masasabi mo sa kwento natin ngayon? Let me know sa comment section. Kung nakaabot ka sa video na ito ay maraming salamat. Huwag kalimutan mag-like, share, subscribe, and turn on the notification. Ingat ka palagi. Ciao!